Here, ate. You gonna donate it at the school? Donate mo yan sa school? Yeah. Sige rin. Last trip na kasama sa Hi. Hello guys and welcome to my YouTube channel. Si Mangosi po ulit ito, isang OFW dito sa Canada. And again, thank you sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-doubt, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa inyo lahat. So in 2 days nakalipas, nakapag-pack na kami ng box, nakapagpa-ship na rin kami. Yung mga nagtatanong pala kung paano po magpa-ship, ang pinakamura po na shipping is Canada Post. Ang isang box is 60 pound. 5 to 6 days. Sabi sa amin 5 to 6 days. Tapos $80 above. So depende yun sa timbang na aabutin ng box ninyo. So meron kaming 8 boxes tsaka isang TV na 41 inches. So umabot kami ng almost $1,100 sa pagpapaship lang ng lahat ng boxes namin. And this time maghahanap naman kami ng bahay. So now nag-join na kami sa mga FB group sa New Brunswick, sa ibang mga places doon like Richie Bukto, mga Filipino community. So marami na kaming nakilala, marami kaming napagtanuan, kaya medyo naging kampante kami kasi nakilala namin sila. Ito, yan. Kung hindi nyo pa sila na-follow, please follow nyo na. Sila si Amska Idol. So thank you sa inyong mag-asawa. Maraming salamat sa pagpunta dun sa bahay na nakita namin. Dahil tinulungan nila kami na ma-double check kung legit para hindi mawala yung pera namin. And thank you rin pala dun sa tumulong sa amin mag-asikaso ng ano yung tawag dun, mami? Sa school nila, Kate? Sa letter of acceptance. Thank you kay Ma'am, Reynalyn. Tama? Kay Reynalyn, tsaka kay Estela. Thank you po sa inyong lahat. And syempre, sino pa ba ang dapat pasalamatan? Sa lahat ng mga dapat pasalamatan, maraming salamat sa inyo. Sa patuloy pa rin na nag-PPM sa aming mag-asawa para sa bahay. Thank you po sa inyo. Salamat po. Sa lahat ng mga nandiyan sa Richie Bukto, thank you. And after nito siguro, mga ilang araw pa, kailangan na naming bumiyahe. Kasi nagpasa na ako ng mga uniform ko and nag-last day na rin yung mga anak ko. So kailangan na lang namin bumiyahe kasi nakapag-down na rin kami ng damage deposit dun sa bahay na titira namin. Kaya gano'n na nga. So sobrang bilis na ng mga nangyayari. So magbabiyahe kami ng byland from dito sa Edmonton
papunta dyan sa New Brunswick sa may Rixie Bukto. Hindi ko alam kung tama. Medyo masama lasa ko kaya pangit yung boses ko ngayon. So, kung hindi kasi kami makapagpa-ship ng U-Haul kasi sobrang laki na ng gastos. Ang shipping ng sasakyan namin, nasa 3,000 na. Sasakyan lang yon. Tapos mga gamit namin. Tapos mag-aeroplano pa kami. So kaya mas pinili namin na mag-travel na lang kaming lahat by land. Magkakasama kami. So most probably mga 5 to 6 days ang travel namin yan. Kasi syempre hindi naman kami magmamadali. And besides, isang straight na biyahe nun is 1 day and 22 hours yata. Kaya mas naisip namin na ibiyahe na lang. And then every 8 hours hotel hanggang sa marating na namin ng New Brunswick. Kasi kung magbubiyahe kami ng by plane, tapos yung sasakyan, tapos yung box, wala, mamumulubi talaga kami. Kaya yung mga nagtatanong kung ano yung plano ko dun sa sasakyan, well, nasulit na nga. Iba biyahe na nga, pero bago ko ibiyahe yon, makikita nyo naman sa susunod na mga video, ano ko muna siya, general inspection para safe kaming magbiyahe. So, yun na. Salamat ulit sa inyong lahat. Yung mga hindi pa nagsusubscribe at saka yung mga nagtatanong sa Facebook ko, sa YouTube ko. Ito na yon. Nakakuha po kami pareho ng LMIA ng asawa ko. And yung mga anak ko is under sila ng student permit. Thank you talaga sa taas tsaka sa company. Thank you. Kaya tuloy ang journey. So hindi siya mababago. Yung nagko-comment na ano nang pangalan mo, Mang Jose, pagka umuwi ka ng Pinas. Ngayon hindi pa uwi ng Pinas kaya Mang Jose pa rin sa Canada. Kaya yun lang. So for now, bye muna. In-update ko lang kayo kung nasa na kami ngayon. Kung ano na yung update sa after nung last ng video ko. Sa lahat ng mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. And sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at hindi nag-i-skip ng ads, thank you. Thank you po. Yung mga hindi ko pa na shoutout at nagpapa-shoutout sa susunod na video na medyo nagmamadali lang talaga sa ngayon. For now, paalam na po sa inyo lahat and mabuhay kayo.